Sa pagkakataong ito, aki pong i-present sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. Ito pong proposed budget for the private school, organization, at church fund, etc. Ito po yung ati pong proposed budget na ati pong dadalhin doon sa mga school at sa mga private organization at sa mga church. So, ito pong proposed budget, project mga kapatid, ay ati po itong ginagawa upang tulungan natin ang ati pong pagkakanvas na mailapit natin sa mga tao. Ito'y pamamaraan lamang upang ang ati pong gawain ay lalong magiging malawak o magiging matagumpay sa iba't ibang uri ng larangan ng mga private and public sector sa ati pong mga teritoryo. So ito pong proposed budget for the private school, private organization, at sa mga private church or ano pa mang mga organization, ito po ay ati pong sisikapin na magustuhan po nila ang ati pong proposed budget. Kaya ito ay aki pong ipipresent sa inyo upang inyo pong makita kung papaano natin pa i-develop itong proposed project natin. Okay, ang proposed project po natin mga kapatid, mayroon po siyang 300,000 fund for proposed budget sa lahat ng mga ating aalokin nitong ating budget na ito. 300,000. So ipapaliwanag po natin kung paano natin ito maibigay sa kanila ang proposed budget natin. Okay? So ito po how, papaano. Ito po ang sagot mga kapatid. Mag-dispose lamang po ng 25 boxes of health and home, book-bound ang bawat accept or tatanggap nitong ating project na 300,000 proposed budget. So mag-dispose lamang po sila mga kapatid ng 25 boxes na health and home. Aki lang pong inayos para makita po ninyo ha. Ayan, so nakikita po ninyo. So yun po ang i-dispose nila, health and home na book-bound, 25 boxes. So ilang piraso po itong 25 boxes? Ang 25 boxes mga kapatid ay mayroon pong 500 copies. Bakit? Dahil sa isang box po, mayroon pong laman na 20 copies. So 25 times 20, so ang labas po niya ay 500, di ba? 25 boxes. So ang bawat laman po ng isang box ay 20. So dahil ito ay 25 boxes, so 25 boxes nasa 500 copies po siya mga kaibigan at mga kapatid. So yan po ang 25 boxes. Ngayon, ang 500 copies, i-times natin mga kapatid sa 1.5. Ito pong yung 1.5. Ito po yung public price na ating binigay sa mga proposal natin sa ating pong project na ito. Ating po itong pinatungan para doon sa ating pong tinatawag na labor cost. So, ngayon, ang labas po niya ay 750,000. Tapos, ang 500 copies i-times mo sa 750, ito po yung 750, ito po yung remittance mga kapatid. Atin po itong dinagdagan upang makuha po natin yung tinatawag natin na labor cost. Ano po itong labor cost mga kapatid? Ang labor cost po, ito po dyan po kukunin natin ang ating pong mga tinatawag na gastos sa ating pong paglalakad nito at pag-deliver ng mga libro at iba pang mga kailangang gastusan sa ating pong paglalakad. So, yan po, dyan po natin kinuha sa labor cost mga kapatid. So, ngayon, ano ang kasunod? So, yan po ang ating pong pagpapaunawa. Yan, reason for dispose. Ito mga kapatid, ang rason bakit natin i-dispose itong mga tawag dito, itong mga health and home dahil sa layunin na kumuha o gusto nating magkaroon ng pundo ang isang school,
at isang church or any organization. So, kailangan ma-dispose po nila. Ngayon, ang tanong, papaano nila ito i-dispose? Yan, papaano nila ito i-dispose? So, ang pag-dispose po nila, halimbawa, kung ilang member ang kanilang school, kanilang church, o kanilang organization, so doon po nila i-dispose sa mga member. So, ang mga member po ang bahala kung papaano nila ito i-dispose naman, ang health and home. So, kung ikaw ay isang admin ng isang organization o sa isang church o school, so sa member mo ito i-dispose. So, mas maganda kung maraming member sila, marami ring o malaki ang pundo na maipasok sa kanila. Hindi naman po limit lang po sa 300. Yan lang man po ay halimbawa lang po yung 300,000 mga kaibigan at mga kapatid. So kung maraming member po ang kanilang organization, kanilang church o kanilang school, so mas malaki ang magiging budget nila sa proyektong ito. Okay, ano pa? Ayan na po ang 300,000 pesos for 25 boxes na ma-dispose po nila. Ayan po, ang 500 copies divide for 50 members equal 10 copies per member. So, kapag ka mayroon pong 50 members ang kanilang school, organization, or anumang church, pag ihati-hatiin po nila yung 500, so tigsa 10 lamang po. So, magkakaroon na po sila ng pundo sa kanilang organization, sa kanilang church, na ito ay gagamitin nila sa kanila pong mga development ng kanilang mga buildings o anuman kanilang gastusin. So, yun po ang proposed budget natin. Ngayon, ayan po ang ating pinakita na 300,000. Paano kung halimbawa ay hindi po kayang mag-dispose ng 25 boxes o di 5 boxes? Yan, sa 5 boxes, meron na po silang 50,000 proposed budget. Tinanggal din po natin dyan yung pong 25,000 for labor cost. Dan po, ulitin ko, yung labor cost po, dyan po natin kukunin ang lahat ng ating pong mga gastusin sa pag-deliver at iba pang mga gastusin sa proyektong ito. So, yun po ang pagpapaunawa po natin. Doon yan po ang ating gagawing explanation sa mga private, mga kapatid, sa mga private school at mga churches na hindi po natin ka-church. Pero kung ka-church po natin mga kapatid, mayroon po tayong mga inspirational words na ating gagamitin para lalo pa silang mahikayat na tanggapin ang proyektong ito. Ito po yung ating mga words of encouragement. Yan, inspiration words po natin, yan po ay matatagpuan sa An Appeal for the Canvassing Work, page 1. Ang sabi po niyan, inspirational words from SOP. Ang sabi po yan mga kaibigan at mga kapatid, whatever our position, whether presidents of conference, ministers, teachers, students, or lay members, we are accountable by the Lord for making the most of our opportunities to enlighten those in need of present truth, and one of the principal agencies He has ordained for our use is the printed page. So mga kapatid, ito pong ating inspirational words na ito. Ito po yung ating gagamitin kapag ang ating target na ating pong kakausapin, na ating pong dadalhin itong ating proyekto, kung Adventist, ito pong ating gagamitin na inspirational words. Na ang ibig sabihin dyan, ang sabi nga, ulitin natin, whatever our position, anuman po ang ating posisyon, maging tayo ay mga presidente, mga teachers, mga ministers, mga pastor, at anumang ating tungkulin, ang ating pong accountable o ang ating pong tungkulin ay ang magpalaganap ng mga aklat natin na naglalaman ng katotohanan o may naglalaman ng liwanag ng katotohanan. So, wala na pong maging dahilan upang sila ay tumanggi sa ating pong itong proposed project dahil una, makinabang na po ang kanilang church at kung church man ito, kung school naman, makinabang din po ang kanilang school. So another inspirational words
Ito po ay matatagpuan sa ayusin ko lang ha. Kasi hindi na ayos, hindi makikita. So kailangan makita ninyo itong ating babasahin ha. Ayan. So nasa na? Kita na ba? O yan, kita na mga kapatid. So ang sabi po diyan sa baba hindi pa makita. Ayusin po natin para lahat na ay makikita. Para yan. So kita na ba? Okay. Mayroon pang hindi makikita. So ayusin pa natin ha. Palitin natin para magkasya. Kasi kung hindi makikita, hindi natin mababasa. O yan, kita na yan. Kasi maliit na, pero okay lang. Kitang-kita naman, mababasa pa natin. Sabi dyan, God calls for workers from every church among us to enter His service as canvasser and evangelist. God loves His church. If the members will do His will, if they will strive to impart the light to those in darkness, He will greatly bless their effort. So, ito ang ating pagpapaunawa mga kapatid sa ating mga kapatiran na kung tayo po ay maging kabahagi sa pagpapalaganap nitong mga aklat na naglalaman ng liwanag ng katotohanan, ang ating pong mga gawa ay pagpalain ng Diyos. So, napakabuti ng Panginoon sa atin. Kaya dahil dyan, sa kabutihan ng Panginoon sa atin naman ipaglilingkod ang ating lakas, talento, at anumang ating magagawa para sa pagpapalaganap sa gawain ng ating Panginoon. So, yun po ang ating encouragement sa kanila mga kapatid. Okay, isa pang encouragement mga kapatid, itong ulit ayusin ko lang baka hindi makikita natin dyan. Okay, ito po ay matatagpuan sa Review and Herald. So, kita na ba dyan? So, ayan. Okay, kita na. Let every believer scatter broadcast tracts and leaflets and books containing the message for this time. The Review and Herald, November 12, 1903. So, mga kapatid, itong encouragement na ito sa ating kapwa mga mananampalataya. Pero kung hindi naman sila mananampalataya, ang ating gamitin yung plain na mga pagpapahayag ni Ellen G. White ng yung libro lang. Wala na yung mga inspirational na ating binasa kasi hindi naman nila ma-accept yan, hindi naman para sa kanila yun. So, isa pa, sabi dito, if they will pray for, believe for, and trust in the Holy Spirit, His power will be poured upon them in strong heavenly currents, and right and lasting impression will be made upon the human heart. Then pray and work and pray, and the Lord will work with you. So mga kapatid, kapag gawin po natin ito, at tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin, at ang buong pagtitiwala ay ating pong i-apply sa ating pong pananampalataya, at tayo ay magtrabaho, at tayo ay manalangin, ang sabi po dyan, and the Lord will work with you. So ang Diyos na ang gagawa sa ating mga plano o proyektong ito. So pagpalain tayo mga kapatid, aking pong palala na ang mga inspirational words ay atin lamang po yung i-apply doon sa mga Adventist community or sa mga church ng Adventist. Pero kung hindi, i-apply lang natin yung plain na mga libro lang. So mayroon pa pala isa pang inspirational. Ito po ay matatagpuan sa volume 7, page 143 at saka 144. Our institution will character to the work of God just according to the consecrated devotions of the worker by revealing the power of Christ to transform the life. So mga kapatid, kung ang ating pong sarili ay ating pong i-devote para sa gawain bilang manggagawa ng ating Panginoon, ang pagiging Christ character po natin ay matransform sa karakter ng ating Diyos. So our institution will character to the work of God just according to consecrated devotion of the worker by revealing the power of Christ to transform the life. So
ito po ay unti-unting mababago po rin ang ating buhay kung sa ngayon ay hindi pa gaano talaga tayo na-impress sa gawain ng Panginoon, pero kung gagawa tayo, pray, work, and God will work for us. So yan po ay mababago rin tayo at hindi na tayo titigil gagawa ng iba't ibang pamamaraan para lamang makapasok ang mga librong ito sa mga tao. So yan po, God bless sa ating lahat. So yan po ay ating pong ipipresent sa ating mga prospect organization, school, and church. Any church po mga kapatid.